Kapag ganito ang sitwasyon ni Mrs., hindi siya pinalad sa kanyang husband. So ito ay para magkameron ng enlightenment ang mga kababaihan sa sitwasyong kinasasadlakan nila o sa sitwasyong kinaroroonan nila. So kapag ka 50-50 ang inyong gastusan, hindi ka pinalad sa mister mo. Pinalad ka sa mister mo kung sagot niya lahat. So, maaaring may magtatanong sa inyo, eh, paano naman kung napakalaki ng sahod ni Mrs. o malaki yung sahod ni Mrs. Hindi ba gagastusin? Well, ah, maraming pwedeng paggamitan yan. Maraming pwedeng gawin. Pero hindi yan dapat gastusin sa bahay dahil gastos nga yan ni Mister, yung bahay. Yung lahat ng gastusin, mortgage ng bahay, mortgage ng sasakyan, groceries, tuition fee, etc. etc. Sagot yan dapat ni Mister lahat. Yung kay Mrs. bonus na lang ng family yon. Pwede niyang gawing savings yon, pwede niyang gawing pang emergency fund, pwede niyang gawing ano yon, yung pambili ng mga gamit sa bahay, yun ay kagustuhan niya. Pwede niyang dagdagan yung appliances, mag-upgrade na appliances, pwede mag-grocery, kagustuhan niya yon, hindi siya obligado. Ibig sabihin, hindi siya monthly gagastos ng tungkol sa grocery. Kasi nga, sagot dapat yun ni Mister. Alam ko, nakukuha niyo yung punto ko. Ngayon, tatanungin niyo ay, edi ang laki naman lagi ng pera ni Mrs. Yung perang yon, no, gagamitin niyo yon pang self-care din ninyo. Kaya mapapansin nyo, yung mga babae na ang asawa ay hindi 50-50 yung gastusan, ang gaganda. Kahit pangit na ganda. Kasi marami silang panggastos sa sarili nila eh. Nandyan yung mga supplements na mga capsules na pampaganda. Kita nyo naman yung mga artista, nagsishare sila ng mga supplements na tinetake nila ng mga pampaganda. Tapos, nagpapaderma sila, nagpaparitoke, nagpapaayos ng buhok, nagpapaayos ng ngipin, yung aesthetic ng ngipin, no, napapaganda pa. Sa panahon kasi ngayon, napapaganda na ang ngipin eh. No, dati-dati bunot-bunot lang, linis-linis. Ngayon, di na eh, napapaganda na siya. Yung mga veneer-veneer pang sinasabi eh, di ba? At madami. So, kung pag-uusapan natin yung self-care, pampaganda ni Mrs., no, nandyan. Kaya si Mrs. hindi nalolosyang. Hindi siya mukhang dugyot. Lagi siyang pormado kasi nakakabili siya ng damit na gusto niya. Alam niyo maraming mga kababaihan ang maporma bago ikasal. Nagiging dugyot dahil sa walang panggastos. Dahil napipilitan silang ipambili ng gatas yung pera nila. Ang pangit ng ganun. 'Di ba? So dapat sagot mo lahat, no? Sagot mo lahat bilang lalaki. Ngayon kung hindi ganito ang situation nyo, wala kang pang self-care man lang. So kung yung 50-50% na yon na natira sa iyo eh hindi pa rin mapapunta sa iyo, may mga ganong situation na kung saan napipilitan ka pa rin tong ibigay dahil sa yun na nga, hindi nga si Mister nasagot lahat ng gastos, ay hindi kasi sinuwerte kay Mister. Pag ganito, dapat si Mister ay smart, gumagawa ng paraan, nagpa-part-time, nagninegosyo, o kaya nag-abroad, o kaya gumagawa ng paraan para nang sa ganun ay masagot niya lahat ng mga gastusin, hindi yung iaasa niya kay Mrs. Which is hindi naman responsibility ni Mrs. Another one. O, tanggalin na muna natin yung 50-50. Concentrate tayo dito sa pangalawa. 9 to 5 job. Kapag ikaw ay 9 to 5 job, tapos gagawin mo tong tatlong to, hindi ka sinuwerte kay Mister. Cleaning ng bahay, childcare, no? Pag-alaga ng bata, at cooking. Etong tatlong to, pag ginagawa mo to, no? Pag ginagawa mo ito sa inyong bahay permanently, hindi ka sinuwerte kay Mister. Bakit? Kasi pagod ka sa trabaho. Ikaw pa yung magluluto, ikaw pa yung mag-aalaga ng bata, ikaw pa yung maglilinis ng bahay, hindi ka pinalad kay Mister. Ano yung dapat? Dapat ganito, merong schedule, merong time management. So, hahatiin nyo yung tatlong to. Kasi parehas kayo nagtatrabaho eh. Yung childcare, hahatiin nyo yan. Yung paglilinis ng bahay, hahatiin nyo yan. Yung pagluluto, hahatiin nyo yan. O kaya gagawa kayo ng paraan, let's say bibili na lang kayo sa labas. Bakit? Kasi nakaka-burnout ito. Hindi pinalad si Mrs. kapag itong tatlong to ay nasa kanya. Kaya ito nagiging problema. Kapag kukulbitin ni Mister, uy, pa ano naman,
pa-jerjer naman, pabembang naman. Good ako eh. Paano hindi tinulungan ni Mister? Tapos magagalit si Mister, mambababae, 'di ba? So dapat 'yun, yung tatlong 'yun ay hindi lahat ginagawa ni Mrs. 'Yun ay hinahati. Okay? So 'yun. Ito pa yung pinakamatindi, oh. Isang tabi na natin yung 9 to 5 job, tapos yung tatlong ginagawa, isang tabi natin. Ito na, ito last but not the least. Nang bababae si Mister. Kapag ka si Mister mahilig sa babae ng bababae, no, hindi ka sinuwerte kay Mister, no. So pag pinagsama-sama mo yung tatlong problema na yun, 50-50. 9 to 5 job, tapos sa'yo pa yung gawain bahay, pag-aalaga ng bata, at pagluluto. Tapos ang bababae si Mister, hindi ka talaga sinuwerte, hindi ka pinalad niyan. Alam niyo ang tawag diyan, minalas. Okay? This is Nurse Ultimatum again. See you in my next content. Bye for now.